Aries, kamusta po kayo? Welcome back to Kataos Intuition Tarot Reading. Sana po ay okay naman po ang inyong mga kalagayan. Silipin po natin ang mga magaganap o mga pagbabago po sa inyong mga sitwasyon itong huling 2 linggo ng September. Pakinggan lamang po ang mga positive messages na maririnig po ninyo or mapapakinggan po ninyo sa basa po natin ngayon. Pakinggan lamang po yung mga resonate po sa inyong mga sitwasyon. Okay? Aries. Aries, nakikita ko po dito sa unang mga tarot cards na unang lumabas. Feeling ko, ang iba po sa inyo ay meron po kayong mga pinupursu na career or trabaho man yan or kung ano man po yung nasimulan na po ninyo na action para po sa inyong pag-abot sa inyong mga goals ay parang mabagal po ang usad siguro. At parang naiinip na po kayo at parang gusto nyo ng talikuran. Or ayaw nyo nang ituloy. Parang ganun yung pakiramdam ko. So, feeling po ninyo ay naka-stuck po kayo. Parang feeling ninyo ay nandyan lang kayo, paikot-ikot. Parang walang asenso ang inyong sitwasyon. Kaya baka gusto nyo na pong itigil, talikuran, at gagawa na naman kayo or magsisimula na naman kayo ng panibago. So, hindi po ninyo nare-realize na patungo po kayo sa success at kasaganaan. Kaya itong temperance po na ito, nagpapaabot po ito ng message sa inyo na magtiyaga lang po kayo. Be patient lang po. Kailangan po ninyong maging matyaga, mapasensya po sa nararanasan po ninyo sa inyong sitwasyon. Huwag po kayong sumuko, huwag po kayong tumigil dahil nandito po, nasa dulo po ang kasaganaan, ang success, ang victory. Kung tungkol po ito sa career na nasimulan nyo nang i-pursue at parang naboboring na po siguro kayo dahil parang feeling po ninyo siguro ay ang bagal-bagal or parang hindi po kayo satisfied, ganon. Yun yung pakiramdam nyo, hindi po kayo satisfied. Kaya parang gusto nyo ng talikuran. At baka nag-iisip po kayo na magbago kayo ng career. So ito po, nag-a-advise pa ito na be patient po. Huwag po kayo magmadali. Kailangan nyo pong magtiyaga. Kailangan nyo maging mapasensya po sa inyong sitwasyon. Ayan po. Kaya tama po yung sinasabi ko na parang feeling nyo ay marami po kayong na-experience na parang restriction po sa sitwasyon ninyo sa ngayon. Pwedeng sa trabaho din po ninyo yan. Or sa inyong mga source of income. Parang mabagal po yung asenso. Mabagal yung usad. Pero ito po ay nagpapakita pa ito na kayo lang naman po yung nag-iisip ng ganong sitwasyon. Kayo lang naman po yung nag-iisip ng negative para po sa inyong sitwasyon. Dahil ganito po siguro ang gusto ninyo, parang nag-enjoy po kayo habang inaabot po ninyo ang inyong goals. Gusto po ninyo ay malaya kayo sa kung ano man yung gusto ninyong
gawin ay magiging okay ang resulta. Siyempre, hindi naman po ganun sa lahat ng sitwasyon. Siguro po may ganun talagang experience ay wala kayong mararanasan na mga kahirapan, mga struggles. Pero bihira lang po siguro ang ganong sitwasyon na mabilis po abutin ang inyong ambisyon na walang kahirap-hirap. Feeling ko rin ay hindi po sa lahat ng tao ay ganun po kabilis abutin ang ating mga ambisyon or ang ating mga goals. Talagang makakaranas po tayo ng maraming struggles at kailangan po talaga natin na maging matyaga para po sa pag-abot ng ating mga goals. Kaya huwag po kayong mag-stop. Kahit feeling po ninyo ay hindi na kayo umuusad, baka yan po ang inyong pakiramdam. Parang wala namang asenso, walang nangyayari. So, pakiramdam nyo lang po yun. Kailangan nyo lang po na maging patient. Huwag po kayong tumigil, huwag po kayong huminto. Nandito po ang success. Itong The Empress card po, ang message po nito para sa inyo ay keep going lang po. Dahil ito po ay isang simbolo ng potential for financial success. At kayamanan po ito. Malaking posibilidad po na maging successful po kayo sa career na pinuporso ninyo. Or kung ano man yung pinuporso po ninyo sa ngayon ay, ayan po, nagpapakita po yan ng malaking posibilidad na kayo po ay maging successful. Lalong-lalo na po pagdating sa inyong financial. Ito rin po ay nagpapakita rin po ito ng financial stability at financial security. Kapag hindi po kayo sumuko at pinairal po ninyo ang pagiging matyaga, alisin po ninyo yung inyong attitude na mainipin. Alisin po ninyo yung inyong attitude na gusto po ninyo ay kaagad-agad nakukuha po ninyo yung gusto nyo, ay baguhin po ninyo yan. At ito po, marami pong naghihintay sa inyo na magagandang bagay. Huwag nyo po isipin na sa lahat ng oras ay okay. Huwag nyo i-expect na sa pag-abot po ng inyong ambisyon, ang lahat po ng araw, lahat ng oras ay masaya-masaya po kayo. Wala pong problema. Hindi naman po ganun yun. Talagang kasama po ang problema, kahirapan, kasama po yung mga pagsubok sa pag-abot po ng minimiti po natin na success. Kapag naging matyaga po kayo, naging porsigido po kayo, dinadagdagan nyo pa ang inyong pagsusumikap, determinasyon na maabot po ninyo yung inyong mga pangarap sa buhay, ay ito po, makakamit po ninyo yan. Success, abundance, wealth, financial success. Magiging successful kayo sa inyong career, sa inyong mga studies. Kung naboboring na po kayo sa inyong mga pag-aaral, parang tinatamad na kayo, ganun po, dahil parang naboboring kayo, hindi kayo masaya. So, baguhin po ninyo yan. Alisin po ninyo yung ganong attitude po ninyo. Ito po kasi nagpapakita rin po ito ng sitwasyon na parang feeling nyo ay biktima po kayo ng sitwasyon. Kayo lang po yung nag-iisip ng ganong bagay. Kung ano man po yung mga negativity na pumipigil sa inyo, na nagdi-discourage sa inyo ay kayo lang din po ang lumilikha nun. Kaya, kung tutusin po, kapag ginusto po niyong baguhin ang inyong sitwasyon, kung gusto niyong umalis po dito or kumawala po dito sa nakatali po sa inyo na mga negativity na to, ay kayang-kaya niyo po yan kapag ginusto po ninyo. Kapag inisip po ninyo na maabot ang inyong mga pangarap sa buhay, ay umalis po kayo sa ganitong sitwasyon. Alisin po ninyo yung mga negativity, yung mga attitude na pumipigil po sa inyo para kayo po ay mag-asenso at yumaman sa isang araw. So, yun nga po. Itong huling tatlong card po natin ay nagpapakita po ito ng inyong mga
pinaplano na tulad ng sinabi ko dito sa naunang card natin na ang iba po sa inyo ay mukhang titigil po kayo sa kasalukuyan po ninyong career. Parang gusto nyo pong magbago ng career. Yung feeling ninyo, syempre, yung nagugustuhan po ninyo. Dahil itong nakikita ko sa unang tarot cards ay parang feeling po ninyo ay walang asenso, hindi nyo nai-enjoy, parang ganun po. Baka naboboring po kayo, kaya gusto nyo nang itigil. At ito ay nagpapakita po na ang iba sa inyo ay gusto nyo na pong magbago ng career. So, itong nakatabi po niya na card ay nag-advise po ito na pag-isipan nyo ng mabuti. Mag-reflect po kayo tungkol po sa inyong present na career path. Pag-isipan po ninyo, pag-aralan ninyong mabuti ang inyong sitwasyon. Gumawa po kayo ng research para makapag-isip po kayo ng maayos kung ano ba talaga ang gusto po ninyo. Minsan po kasi, may sitwasyon po na meron po kayong nasimulan na career. At dumating ang time na parang tinatamad kayo kasi meron po kayo nakita dun sa iba na parang nag-enjoy po sila at masaya sila sa kanilang career. Kaya parang gusto mo na rin gumaya. Kaya hihinto ka at magpaplano ka na magpalit. So may mga ganong sitwasyon na nagpapalit pero yung career na pinagpalit po nila ay ganun pa rin po ang nangyari. At parang ang ending po ay pagsisisi dahil nanghihinayang or sayang yung oras. Sayang yung dati mong sinimulan na dapat ay tapos mo na yun. Kaso huminto ka dahil nagsimula ka na naman sa umpisa. Ito po, nagsimula ka na naman sa bagong simula. Eh syempre po, yung career po ninyo, kapag bagong simula pa lang, ay syempre po hindi nyo pa alam kung ano po yung nasa dulo. Dahil mag-i-spend ka pa ng mahabang panahon bago mo matapos ang career na tatahakin mo, 'di ba? Kaya wala pa pong kasiguraduhan talaga ang nasa dulo. 'Yun. So kung ano man po ang inyong pagpapasya ay gamitin niyo po ang inyong intuition, pakinggan niyo ang sinasabi ng inyong mga puso. Kung ano ang sinasabi ng inyong intuition, ng inyong inner guidance para po sa inyong mga gagawing plano. Para hindi po masayang ang inyong mga oras. Pero nakikita ko po kasi dito sa inyong tarot card na kung ano po ngayon ang inyong nasimulan, ay may magandang swerte po na naghihintay sa inyo. Kailangan nyo lang daw po magtiyaga. Kailangan nyo lang na, ito nga po, kailangan lang talaga ng tiyaga at pagpapasensya sa inyong mga sitwasyon. Dahil ganun po talaga sa career path, hindi po sa lahat ng oras ay okay ang sitwasyon, di ba? Yun, so depende po sa inyo. Okay, Aries, ito po ang aking basa para po sa inyo ngayong huling 2 linggo ng September. So, gusto ko lang po na makapagbigay po sa inyo ng konting gabay at inspirasyon para po sa inyong mga sitwasyon. So, sana po ay meron po kayong napulot na ganun po dito sa basa ko na ito. Ayun, so see you next video po. Huwag niyo kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. God bless.